Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Matanong ko lang po kayo mga kapatid. Bukod sa wikang Tagalog, ano pang ibang wika ang ikaw ay nakapagsasalita? Ako po ay nagpupuri sa Panginoon sapagkat marunong akong magsalita ng mas Bateño, Ilocano, at pakonti-konting Ingles. You know, ang sabi po ni Apostol Pablo sa Corinthians, o 1 Corinthians 14:18-19, nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat ako'y nakapagsasalita ng iba't ibang mga wika higit kaysa sa inyong lahat. Ngunit sa pagtitipon ng iglesia, mas gusto ko pang magsalita ng 5 katagang mauunawaan at makakapagturo sa iba kaysa libu-libong salitang wala namang nakakaunawa. Sa sulat na ito, ipinapaalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto at maging sa atin ang kahalagahan ng gifts of the Holy Spirit sa ating mga buhay. Kanya ring binabalaan ang mga tao na huwag abusuhin, lalo na sa publiko ang paggamit nito. But he didn't want to be misunderstood as saying the gifts are optional and can be ignored. Followers of Jesus are to earnestly desire spiritual gifts and specifically to use their words to build up one another in the faith. At upang ipakita ito, pinapaunawa ni Pablo sa mga taga-Korinto ang kinakaharap nilang problema patungkol sa spiritual gifts, na kung saan ginagamit nila ito sa pakipagkompetensya instead na mag-build up sa bawat isa. Kilala po natin si Apostol Pablo kung gaano siya ka-passionate and completely sold out for God. He is a man of faith and spiritual power. Kung babalikan natin ang 1 Corinthians chapter 11 verse 1, sinasabi ni Pablo, gawin ninyo ang ginagawa ko. Sa magandang balita Biblia, ang sabi niya, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Alam po ninyo, isa sa nais niyang tularan natin sa Kanya ay ang pananalangin. Kaya naman ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa ating fourth watch, sa Sumbergence at sa iba pang prayer activities ng Emmanuel. Paul recognized the value of communicating to God both with and without his complete understanding, telling us that gift of tongue is important for spiritual self-edification. However, when the church gathers together, there must be concern for everyone to be edified. Ang ganda po ng illustration na ginamit ni Pablo at ang sabi niya, mas gusto ko pang magsalita ng 5 katagang mauunawaan at makakapagturo sa iba kaysa libu-libong salitang wala namang nakakaunawa. He would rather speak 5 words that the listeners could grasp than 1,000 or 10,000 words that could not be understood by anyone. Kahit anong ganda, kahit anong haba ng sinasabi mo, kung hindi ito mauunawaan ng iba, sayang. Leading unbelievers to Jesus is a higher priority than impressive displays of spiritual gifts. Isa po ito sa natutunan ni Apostol Pablo at nais niyang matutunan din natin. Salamat po sa lahat ng ating nakasama sa ating online at pagpalain po kayo ng ating Panginoon.